Si Cain, yung kapatid po ni Abel, na siyang pumatay sa kanyang kapatid. Si Cain po ay may ugali na hindi marunong sumunod sa utos ng Diyos. Si Cain po ay may ugali na wala siyang paggalang sa Diyos. Si Cain po ay may ugali na hindi mo siya mapagsasabihan, hindi mo maitutuwid ang kanyang pananaw sapagkat siya ho ay mahilig mga tuwiran. At si Cain ay masasabi po natin may galit sa kanyang puso. And for that very reason, pinatay po niya ang kanyang kapatid na si Abel. The reason why hinalintulad po o ginamit po halimbawa si Cain in the book of 1 John is because ang sino man nagkakaroon ng galit o poot o anumang klaseng kimkim sa kanyang puso laban sa kanyang kapatid, wala siyang pinagkaiba kay Cain. At sinabi po ng Biblia sa talatang 15, kung atin po itataas ang basa sa talatang 15, ang sinumang napopoot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. At alam ninyo na walang mamamatay tao ang may buhay na walang hanggan. So ngayon, sa ating pag-aaralan po mula sa talatang 16 hanggang sa talatang 24, makikita ho natin that kung ang taong napopoot sa kanyang kapatid, wala sa kanya ang buhay na walang hanggan, kung siya'y mananatili sa ganyang klaseng pamumuhay, ano naman po ang itsura ng isang tao na sumasa kanya ang buhay na walang hanggan? At paano ho natin mapapatunayan na yung buhay na walang hanggan na sumasa atin ay nagre-resulta sa pag-ibig? Ano yung itsura ng pag-ibig na ito? Makikita po natin mamaya na may tatlong klaseng paraan na dapat po natin malaman in regards about our relationship with Christ and the church. So number 1, in verse 16, sabi po dito, sa ganitong paraan natin nalalaman ang tunay na pag-ibig. Ibinigay ni Jesucristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din natin ialay ang ating buhay para sa ating mga kapatid. In English, this is how we know what love is. Sa ating mundo, when we speak about the word love or pag-ibig, nagkakaroon po siya ng maraming kahulugan sa iba't ibang klase mga tao. Kapag kinausap po natin ang dalawang magkasintahan na hindi pa kasal, na nagkaroon po ng nais na mag-live-in, at tatanungin niyo po sa kanila, why do you live together without marriage? Sasabihin po nila, because we love each other. Or kapag may kinausap po tayo dalawang tomboy or lesbians, bakit kayo nagsasama? Bagamat yan ay pinagbawalan po ng Diyos. Or kapag may kinausap po tayo dalawang homosexuals, yung pagsasama ninyo ay karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Bakit kayo nagsasama? They would all say, kasi ito ay pag-ibig. Or, for example, iniwan ng isang lalaki or iniwan ng isang babae ang kanyang asawa upang sumama sa ibang lalaki o ibang babae na hindi naman niya asawa. At tatanungin mo sila, why did you do that? Kasi mahal ko siya. Ang pag-ibig ay nagkakaroon ng distorted na kahulugan pagdating po sa mundo. Subalit sa Biblia, ang pag-ibig ay hindi katulad ng pag-ibig ng mundo. Ang pag-ibig ng mundo is corrupt. Ang pag-ibig ng mundo ay hindi nagmula sa Diyos. Ang pag-ibig ng mundo ay nagmula kay Satanas. Kaya masasabi ho natin, hindi pag-ibig ang naghahari ho sa kanila, kundi masamang pagnanasa, mga masasamang nais. Kung tawagin po sa wikang English, it is not love, it is lust. It is a desire for something that God forbids. Pero sa Biblia, ano po ba ang pag-ibig? Well, alam ho natin in 1 John that ang pag-ibig ay walang iba kundi ang Diyos. Kung babasahin po natin ang Kapitulo 4, talatang 7, napakalinaw na sinasabi po dito sa Kapitulo 4, talatang 7 hanggang 8, sabi po dito, chapter 4, verse 7 and 8, mga minamahal, mag-ibigan tayo dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang umiibig sa kanyang kapwa ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos.
Ang sino mang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos, dahil ang Diyos ay pag-ibig. So napakalinaw, ang pag-ibig is not simply just a word. It is who God is. Ang pag-ibig ay hindi lamang salita. Hindi lamang po siya isang action word or verb, but rather it is the nature and character of God. Sa Biblia, makikita ho natin that God is many things. Halimbawa, in John 4, God is a spirit. And then sa unang Corinto Gs, God is faithful. Then dito sa unang Juan 4, God is love. At sa unang Pedro 1, God is holy. Kaya mamuhay tayo sa kabanalan. So ang mga bagay na binabagit po ng Biblia patungkol po sa ating Diyos ay masasabi po natin the attribute and nature of God. Mga katangian ng Diyos. Now when you ask yourself this question, let's say my name is Joshua, masasabi ko po ba 100% perfectly and completely that Joshua is love? Joshua is faithful. Joshua is patient. Joshua is kind. Masasabi po ba natin sa ating mga sarili, yung tayo ay pag-ibig 100%? Tayo po ay tapat 100%? Tayo po ay banal 100%? And the obvious answer is, mga kapatid, is no. Dahil lahat po tayo ay nagkasala at hindi umabot sa pamantayan ng Diyos. Subalit, meron iisa lang na may ganitong klaseng titulo or description patungkol po sa kanyang sarili. At yan ay walang iba kundi ang Diyos. So dahil po ang Diyos ay pag-ibig, paano po niya ipinakita sa atin at sa anong klaseng paraan? Ipinaalam niya ho sa atin na siya po ay pag-ibig at nakaranas po tayo ng pag-ibig. Sabi po dito sa verse 16, sa ganitong paraan natin nalalaman ang tunay na pag-ibig. Ibinigay ni Hesukristo ang kanyang buhay para sa atin. That's one. Jesus Christ laid down His life for us. Number two, kaya dapat din natin ialay ang ating buhay para sa ating mga kapatid. And we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. So dito po sa talatang 16, the question is, how do I know what love is and what love means? Ayon po sa Biblia, ang pag-ibig ay hindi yung nagsasabi, I love you. Ang pag-ibig ay hindi po limitado lang that you take your husband or your wife out on Valentine's Day. Ang pag-ibig is not watching a romantic movie with your spouse only. Ang pag-ibig ayon po sa Biblia is number one, ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa atin. At kapag yan po ay ating naunawaan, ito po ang magiging resulta. Dahil namatay si Kristo para sa atin, ibibigay din natin ang ating mga sarili sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Now here's an interesting question that we might ask, and that is, what does Jesus mean that He gave Himself up? Kasi sabi po dito, ibinigay ni Hesukristo ang kanyang buhay para sa atin. Sino yung atin na tinutukoy ho dito? Well, throughout 1 John, ang kausap po ni Juan po dito ay hindi mga unbelievers. Ang kausap po ni Juan sa liham na ito ay hindi ang buong mundo. Ang kausap po ni Juan ay walang iba kundi ang mga Kristiyano. So tuwing tayo ho ay nakakaranas ng depression, discouragement, o nakakaranas po ng anxiety, o nakakaranas po ng takot, o nakakaranas po ng kalungkutan, mahal kaya ako ng Diyos? Pinabayaan kaya ako ng Diyos? Sumasa akin kaya pa rin ang Diyos? Ang sabi ng Biblia, ito ay isang magandang paalala ho sa atin. Ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili para sa inyo. Para sa atin. Ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili for you and I, mga kapatid. Now, saan po hinugot ni John ito?
Well, dahil ang 1 John ay isa sa ilang mga liham ni Juan, originally, nakuha niya po dito in the book of John, chapter 10. Basahin po natin ang Juan, Kapitulo 10. John chapter 10. Where did John get this theology from? From the Lord Jesus. John chapter 10, beginning at verse 11. Juan Kapitulo 10, talatang 11. Where did John get his theology? He got it from Jesus. So dito po sa verse 11 of John 10, sabi po, Ako ang mabuting pastol, at ang isang mabuting pastol ay handang mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Then in verse 14 and 15, ibaba po natin ang basa, Ako ang mabuting pastol, kung paano ako nakikilala ng aking Ama at kung paano ko siya nakikilala, ganyan din ang pagkakakilala ko sa aking mga tupa at ang pagkakakilala nila sa akin. At iniaalay ko ang aking buhay para sa kanila. So napakaganda po nitong klaseng aral. Ang sinasabi po ni Kristo, namatay siya sa krus, inialay niya ang kanyang sarili para sa mga tupa. And the question is, ang lahat po ba ay tupa? The answer is no. Ang buong mundo ay hindi natin masasabi mga tupa. Ang tupa na tinutukoy po ni Kristo po dito ay yung mga taong sumusunod sa Kanya. Ang mga taong sumampalataya sa Kanya. And we know this for a fact because if you read verse 25 and 26, ibaba po natin lalo ang basa, verse 25, kausap niya po dito mga Pariseo, verse 25, Sumagot si Jesus sa kanila, Sinabi ko na sa inyo kung sino ako, pero ayaw naman ninyong maniwala. Ang mga ginawa kong himala sa pangalan ng aking Ama ang nagpapatunay kung sino ako. Verse 26, Ngunit ayaw niyong maniwala sa akin dahil hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. So ito ay nagpapahiwatig kung ang mga tao ay hindi naniniwala kay Kristo, hindi sila tupa. Pero kung yung mga taong sumasampalataya kay Kristo ay nanalig, nagsisi at nagtiwala sa Kanya bilang Lord and Savior, sila yung mga tupa ng Diyos. So ngayon kung pagdidikitin po natin yung nabanggit po ni Kristo, hindi kayo naniniwala, hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Kayong sumusunod sa akin, kayo ay kabilang sa aking mga tupa. At sa gayon, kanino inialay ni Kristo ang kanyang buhay? Hindi para sa mga hindi naniniwala, kundi sa mga tupa ng Diyos. Ilang beses po niya inulit yon. In verse 11, verse 13, verse 14, Ibinibigay ko ang aking sarili. I lay down my life, not for the goats, not for the vipers, not for the birds, but for the sheep. At ang nilalarawan po ng tupa sa Biblia could be understood as humble people, but most likely, mga Kristiyano. So ngayon, when the Bible says, paano natin malalaman ang pag-ibig ng Diyos? Malalaman ho natin sa ganitong paraan. Ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa atin. So kung si Kristo po ay namatay para sa atin, at tayo po ay nagsisi, at tayo po ay sumampalataya sa Kanya, ano ho ang tawag sa atin? Mga tupa ng Diyos. Hindi natin masasabi mga kapatid, na tayo po ay mga kambing. Nagiging kambing lang po ang tao kapag ayaw niya tanggapin si Jesus. Nagiging kambing po ang tao kapag ayaw po niya kilalanin si Jesus. At kapag hindi niya pinapaniwalaan ang salita ni Jesus, yun ang kambing. At ang kambing ay hindi pwede magbago. Ang kambing ay mananatiling kambing. Pero ang tupa ng Diyos ay mananatiling tupa dahil kapag siya'y tinawag ni Jesus, lalapit at lalapit ho yan. If you come and think about it this way, sinabi po ni Jesus sa isang talinghaga, marami pa ho siyang mga tupa na hindi pa niya tinatawag pa.
That means may mga tupa ang Diyos na pinili po niya bago pa man likhain ang mundo na hindi pa lumalapit sa Kanya. Subalit pag dumating ang tamang oras at panahon na tinawag ni Jesus ang kanilang pangalan, ang sabi ng Biblia, sila'y lalapit kay Jesus. So ngayon, bakit po tayo nandito? Nandito po ba tayo dahil napilitan po tayo sa ating mga asawa, mga anak, kaibigan? O nandito po tayo dahil alam natin sa ating mga sarili dahil hindi po tayo karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Pero we need a Savior. We need salvation. We need Christ. Kung sa ating puso tinatanggap po natin, ako'y makasalanan at kailangan ko si Jesus at handa kong paglingkuran ang Panginoon. Though in my life I'm not perfect, but I desire to serve Christ. Kapatid, ikaw ay tupa ng Diyos. At dito natin malalaman na alam mo ang pag-ibig, namatay si Kristo para sa atin. Sa dami-dami tao sa buong mundo, bilyon na tao, namatay si Kristo para sa atin. Kung ikaw lang ang Kristiyano in your neighborhood, mapalad ka dahil pinaranas ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa inyo. Kung ikaw lang ang Kristiyano sa lahat ng mga kamag-anak ninyo, mapalad tayo. Kasi pinaranas ni Kristo ang kanyang pag-ibig sa atin. How do we know love? This is how we know love. Jesus Christ laid down His life for us. Kaya pagdating po dito sa John chapter 15, basahin po natin, Juan kapitulo 15, talatang 11, John chapter 15, talatang 11, basahin po natin. John 15 verse 11. Sabi ho dito, sinabi ko sa inyo ang bagay na ito para magalak kayo, katulad ko, at malubos din ang iyong kagalakan. Ito ang aking utos sa inyo. Magmahalan kayo, katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Wala nang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. In English, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. Sino po yung tinutukoy po ni Jesus dito that is willing to lay down his life for his friends? Ang tinutukoy niya ho dito ay ang kanyang sarili. At bakit kaibigan ang tawag po niya sa mga alagad? Dahil bago po inilapit ni Kristo ang mga alagad sa kanyang sarili, sila'y mga kaaway dati ng Diyos. Bago po tayo inilapit ni Kristo sa kanyang sarili, mga kaaway po tayo ng Diyos. Hiwalay ang ating buhay sa Diyos, kaaway po tayo ng Diyos, pero nung tayo ho ay niligtas ni Jesus, ang ating estado ay nabago. Mula sa kaaway, naging kaibigan na ho tayo. Kaaway, anak na ngayon. Kaaway, mga alipin po ni Jesus. So dito, sabi niya, walang hihigit sa gaytong klaseng pag-ibig na may isang tao na ibibigay niya ang kanyang sarili para sa mga kaibigan. Now sometimes, when the question is asked, isipin mo kung sino po yung mga matatalik ho natin na mga kaibigan. Think about the closest people in your life, apart from family. But the closest friends that you have, your closest friends. Masasabi po ba natin, I am willing to die for my best friend. I am willing to be crucified for my closest of all the closest friends that I have. Well, ang sagot po ng Biblia, depende. Bakit po depende? Basahin po natin sa Roma, Kapitulo 5. Bakit po depende sa ganyang klaseng katanungan? Makikita po natin dito sa Romans chapter 5. And let's begin here in verse 7. Romans chapter 5, beginning at verse 7. Sabi po dito, bihira ang taong mag-alay ng kanyang buhay para sa isang taong matuwid.
Bagamat maaaring mayroong maglakas loob na ibigay ang kanyang buhay para sa isang mabuting tao, pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa gaytong paraan. Kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. So tingnan niyo po yun mga kapatid. Kung tatanungin ho natin ating mga sarili, am I willing to die and make a sacrifice of my own life for my closest of friends? Nagkakaroon po ng iba-ibang klase mga sagot yan. I don't know. Sabi po ni Pablo in Romans 5, yung ibigay mo ang iyong buong buhay para sa isang mabuting tao, mahirap na. Mahirap din para sa isang matuwid na tao na ibigay mo ang iyong buhay para sa isang matuwid na tao. Pero ang Diyos ay iba. Mas higit ang kanyang pag-ibig. Hindi ho siya namatay para sa mga kaibigan. Hindi ho siya namatay para sa mga anak. Namatay ho siya para sa kanyang mga kaaway. At sino po ang mga kaaway ho niya dati? Tayo ho yun. Ganon katindi ang pag-ibig ng Diyos. Kaya wag na wag ho natin iisipin o sasabihin, hindi na ako mahal ng Diyos. Dahil hindi ho natin alam yung naranasan ni Kristo sa krus para sa atin. So then, sa gaytong paraan, malalaman natin kung ano po ang pag-ibig ng Diyos. Now, here's the question. Ngayon na alam ko na inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa akin, ano po magiging resulta nun? Because a lot of people believe that Jesus died on the cross. But how do you really know na alam mo talaga that Jesus died on the cross? May bunga ho yan. May resulta. Tulad po nito mga kapatid, sabi po ni Jesus, hindi lahat na nagsasabi Panginoon ay talagang kilala nila ang Panginoon. May bunga ho yan. So ano po yung bunga nun? Sinabi na po kanina sa unang Juan, Kapitulo 3, dahil po namatay si Kristo para sa atin, dapat ho natin ibigay ang ating mga sarili para sa ating mga kapatiran. What does that mean? Sacrificial love. Not necessarily suicide. Hindi yun ang pinag-uusapan ho dito. Not death per se ang pinag-uusapan dito. But sacrificial love. And what is sacrificial love? You are willing to do everything for the glory of Christ para matulungan ho natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya to be closer to Christ. Yun ang ibig sabihin po noon. Ang magandang halimbawa po dito ay makikita po sa aklat ng unang Tesalonica. Basahin po natin ang 1 Thessalonians, chapter 2. Unang Tesalonica, Kapitulo 2, talatang 7. Unang Tesalonica, Kapitulo 2, talatang 7 hanggang 8. 1 Thessalonians chapter 2, verses 7 to 8. Ito po ang nakalagay. Kahit may karapatan kaming tumanggap nito bilang mga apostol ni Kristo, sa halip naging mauraga kami sa inyo tulad ng isang mapagkailangang ina sa mga anak niya. Verse 8. At dahil mahal namin kayo, hindi lang ang magandang balita ang malugod naming ibinigay sa inyo, kundi pati na rin ang buhay namin, dahil napamahal na kayo sa amin. Ulitin ko ho, dahil mahal namin kayo, hindi lang ang magandang balita ang malugod naming ibinigay sa inyo, kundi pati na rin ang buhay namin, dahil napamahal na kayo sa amin. So hindi mo maibibigay ang iyong sarili sa mga kapatiran kung hindi mo sila mahal. Hindi mo magagawa to make sacrifices for the people of the body of Christ kung hindi mo sila mahal. It is one thing to share the gospel. It is another thing to show them the gospel. It is one thing to share the gospel. It is another thing to show them the gospel. At ano ho yun? Namatay si Kristo para sa akin. At dahil dito, ibibigay ko ang buhay to serve those in the body of Christ. Tayo po ba mga kapatid, mahal natin ang mga kapatiran in the church? Opo, pastor. Sa anong paraan ho natin pinapakita
na mahal ho natin ang ating mga kapatid sa Panginoon. It is one thing to say, mahal ko siya. It is another way to say, and another thing to show, na talagang mahal natin ang bawat isa. At makikita ho natin mamaya, hindi lang bukang bibig ang tinitignan ng Diyos. Kailangan may kasamang aksyon o gawa. So dito, nakikita ho natin sa gaytong paraan natin malalaman kung ano po talaga ang pag-ibig. Number 1, namatay si Kristo para sa atin at sa gayon, ibibigay ho natin ating mga sarili sa ikatitibay ng bawat isa. Furthermore, kung babalikan po natin ang 1 John chapter 3, dito po tayo sa talatang 17. 1 John chapter 3, verse 17. Anong itsura ng pag-ibig na tinutukoy ho dito ni Juan? Verse 17. 1 John 3 verse 17. Kung meron man sa atin ang nasa mabuting pamumuhay at nakikita ang isang kapatid na nangangailangan, ngunit hindi naman niya ito tinutulungan, masasabi ba natin na sumasa kanya ang pag-ibig ng Diyos? So ngayon, tinutumbukan na ho ni Juan kung ano po yung ibig niya sabihin na ialay ang kanyang sarili. Kapag pala may mga nangangailangan in the church at may kakayan ho tayo na tumulong, may abilidad ho tayo, may kaloob ho tayo, may biyaya ho na ibinigay sa atin ng Panginoon upang pagpalain yung mga nangangailangan in the body of Christ, and yet, tatanggihan ho natin iyon, kahit anong husay ho natin sa ating kaalaman sa Ebanghelyo, nawawalang silbi at saysay ang ating pagkaintindi of the gospel. Bakit po? Dahil sa talatang 18, ano po nakalagay? In verse 18, mga anak, huwag tayong magmahalan sa salita lang, kundi ipakita natin sa gawa na tunay tayong nagmamahalan. So hindi lang pala, mahal ko si brother, mahal ko si sister, pero hindi natin pinapakita. Hindi mo pinaparamdam. Hindi mo sila tinutulungan. Hindi mo sila ini-encourage. Hindi mo sila pinapanalangin. Hindi mo sila kinakamusta. Pero mahal ko sila, kaya lang, wala nga lang ako gawa. Hindi pala pag-ibig ang tawag doon. So tingnan niyo po yung halimbawa na binigay niya sa verse 17. Kung meron man sa ating ang nasa mabuting pamumuhay, at nakikita ang isang kapatid na nangangailangan, ngunit hindi naman niya ito tinutulungan, masasabi ba natin na sumasa kanya ang pag-ibig ng Diyos? May nakikita ho tayo nagugutom. May nakikita ho tayo nangangailangan ng anumang klaseng tulong. And yet ayaw po natin sila tulungan. Sabi ng Biblia, walang saysay ang ating pag-ibig sa kanila. Pero hindi lang po si Juan ang may gaytong klaseng problema. Pati ang church nila Santiago. Basahin po natin sa Santiago Kapitulo 2. James chapter 2. Hindi lang po sila Juan, pati na rin po ang church nila James. James chapter 2, talatang 14. James chapter 2, verse 14. Tignan po nakalagay dito. Mga kapatid, ano bang mapapala ng isang tao kung sabihin niyang meron siyang pananampalataya, pero wala naman siya mabuting gawa? Maliligtas ba siya ng ganyang pananampalataya? Verse 15. Halimbawa, walang maisuot at walang makain ang isang kapatid. At sasabihin mo, pagpalain ka ng Diyos at hindi ka sana ginawin at magutom. Pero hindi mo naman siya binigyan ng kailangan niya. May nagawa ba itong mabuti? Ganito rin naman ang pananampalataya. Kung hindi ito kinakikitaan ng mabuting gawa, wala itong kabuluhan. Now think about this. Nasa Winnipeg ho tayo. Malamig ho dito kapag talagang tinamaan po tayo ng matinding winter. And think about it this way. As an example, merong isang kapatid, walang jacket. Minus 50 weather, kumakatok. Kapatid, meron ka ba mga extra winter jacket dyan? You have 10 different winter jackets in your room.
Pero ang ginawa mo, alam mo kapatid, ipagpe-pray na lang kita, pagpalain ka ng Diyos. Kinabukasan, paglabas niya ng pintuan ng kanyang bahay, nandun pa rin kapatid pero nanigas na. Hindi na buhay. Froze to death. Why? Kasi ang kanyang pananampalataya ay walang kasamang gawa. Hindi niya pinakita na totoo ang kanyang pananampalataya. Mas minahal niya ang kanyang materials, ang kanyang mga ibang jackets, kaysa tulungan ang isang tao o kapatiran in the body of Christ. Or, for example, na may nabalitaan tayo, there is a family who needs financial help with groceries. Pinagpala ka ni Lord, $400 over. Pero meron ka pinag-iipunan. Maari, sapatos na magara. O maari, damit. O maari, gusto mo, who knows, mag-spa. Or you want to go somewhere else for vacation. Pero yung 400 na yun, and then you know that someone is in need. Pero hindi mo tinulungan yung dapat matulungan. Anong silbi ng ating pananampalataya? Walang silbi. So ganyan din po ang itinuturo po ni Juan. Hindi natin masasabi na yan po ay pag-ibig. So ngayon, tignan po natin, going back to 1 John, ang ikalawang paraan. Verse 19, 1 John chapter 3. Tignan po natin yung ikalawang paraan. Verse 19. Sa ganitong paraan, mapapatunayan natin na tayo nga ay nasa katotohanan at magiging panatag ang ating kalooban sa kanyang harapan, kahit inuusig man tayo ng ating konsensya, sapagkat ang Diyos ay mas higit kesa sa ating konsensya at nalalaman niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating konsensya, panatag tayong makalapit sa Diyos. Ha? Anong ibig sabihin nun? What does that mean na inuusig ang aking konsensya? At kapag hindi naman inuusig, makalapit ako sa Diyos. Anong connection nun sa pagtulong sa mga kapatiran in the church? Now, tignan niyo yung istruktura ho dito. In verse 16, nagsimula po si Juan, sa gaytong paraan, malalaman natin kung ano ang pag-ibig. And then inulit na naman, pero iniba po ni Juan. When you get to verse 19, sa ganitong paraan natin malalaman na tayo ay nasa katotohanan. So paano ho natin malalaman na tayo po ay nasa katotohanan? At anong connection po nito sa pagtulong sa ating mga kapatid kung bakit uusigin o hindi uusigin ang ating konsensya? Pagdating po natin sa araw ng paghuhukom at humarap na po tayo sa Panginoon, uusigin ng Diyos, i-examine ng Diyos ang konsensya ng bawat isa kung sinunod natin ang kanyang mga utos sa pagtulong natin sa ating mga kapatiran in the church. Kaya sabi po ni Juan, kung inuusig ang iyong konsensya, bakit siya inuusig? Because alam mo may kakayahan ka tumulong pero hindi mo ginawa. Ngayon, inuusig ka sa iyong konsensya. Hindi ka pinapatulog ng Diyos. Ang kagandahan nun, sumasa atin ang banal na Espiritu. Pero nakakatakot ho nito kung hindi ho natin susundin ang ninanais ng Espiritu, pinapatigas natin ang ating mga puso. Kaya sabi po ni Juan, di nyo ba alam na mas higit ang Diyos? Sa anong paraan? Mas higit ang Diyos in the sense na nakikita at nababasa niya ang ating mga puso. Kahit walang nakakaalam, uusigin tayo ng Diyos, anak, alam ko yung ginawa mo. May kakayahan ka na tumulong pero hindi mo ginawa. O maari sa isang practical na bagay, anak, alam ko, available ang oras mo. Pero saan mo dinala? Instead of tulungan mo yung dapat na matulungan, dinala mo ang oras mo sa walang kabuluhan na bagay. O anak,
Pinagpala kita ng pera para maging full tank ang kotse mo. Pero hindi mo sinundo yung mga ibang kapatiran na nangangailangan ng tulong dahil nalalayuan ka. Tatandaan ko yan. Doon nagsisimula ang pag-uusig sa ating konsensya. Or minsan, sa group chat in the church, kapag may nangangailangan ng tulong, maraming nakabasa. Now, depende na lang ho ito. Meron mga kapatiran who are at work, so that's understandable. Pero what about those na nakabasa, na may oras, may kakayahan, pero naghihintay na lang na may iba na lang tutulong, bagamat may abilidad tayo? Hindi po ba tayo kinukonsensya at inuusig po ng Diyos? Yun ang sinasabi ni Juan. Kaya pag ikaw ay malinis ang iyong konsensya dahil sinusunod mo ang utos ng Diyos, dahil pinapakita mo na naunawaan mo ang Ebanghelyo, at handa ka ialang yung sarili para sa mga kapatiran, dahil ginawa mo ang kalooban ng Diyos kapag ikaw ay lumapit sa panalangin, sa Kanyang banal na presensya, makakalapit ka. Pero napakahirap po na lumapit sa Diyos na alam mo may ginawa tayong mali sa Kanyang harapan. Napakahirap. Napakahirap na lumapit sa Diyos na alam mo may galit ka sa iyong kapwa. Mahirap na lumapit sa Diyos na alam mo meron kang siniraan. Mahirap na lumapit sa Diyos na alam mo may ginawa kang kalokohan. Napakahirap. Kaya nga sabi po ni Jesucristo, yung mga bagay na nakatago sa lihim, ibubulgar ng Diyos yan pagdating sa liwanag. There is nothing hidden in darkness that will not be made manifest in the light. So meron po ba tayo mga kapatid na tinatago na alam natin na hindi dapat itinatago sa lihim na alam natin na kasalanan? Sabi ng Biblia, mahihirapan tayo makalapit sa Diyos. Napakaganda ho na dumalapit sa Diyos na malinis ang ating konsensya. Di ba sabi ng Biblia, mapalad ang tao na malinis ang puso sapagkat makikita niya ang Diyos. Sabi din po sa Hebreo 12, talatang 14, follow peace with all men and with holiness, for without such, no man shall see the Lord. So, bakit po mapalad? Dahil makakalapit siya sa Diyos. May access siya. Pero hindi lang ho yun, mga kapatid. Verse 22. Anong itsura ng paglapit na ito sa Diyos? Anong itsura nito? Verse 22. At matatanggap natin ang anumang hinihiling natin sa Kanya, dahil sumusunod tayo sa Kanyang mga utos at ginagawa ang naaayon sa Kanyang kalooban. And receive from Him anything we ask, because we keep His commands and do what pleases Him. So ang ibig sabihin nito, kapag malinis pala ang ating konsensya at ginagawa po natin ang kalooban ng Diyos, kapag tayo ho ay humingi sa Kanyang kalooban, ibibigay ng Diyos sa atin yun. For example, Panginoon, bigyan niyo naman po ako ng magandang trabaho. Panginoon, bigyan niyo naman po ako ng ganito, ganyan. Pero hindi mo binibigay yung gusto ng Diyos. Hindi ka sumusunod sa Kanyang kalooban. May sarili kang kalooban. What makes us think na ibibigay ng Diyos ang ating kagustuhan kung hindi naman natin binibigay ang Kanyang kagustuhan? Ang Diyos ay hindi genie, mga kapatid, where you rub the Bible 3 times, may lalabas at sasagutin ho niya ang ating mga panalangin. Hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos ng ating kinakausap ay banal. Kinakatakutan ng mga anghel at ng mga masasamang espiritu. Nayayanig ang mga bundok at nanginginig ang bundok dahil po sa presensya ng Diyos. So sabi po dito, kapag hindi pala natin ginagawa ang Kanyang kalooban, hindi papakinggan ng Diyos ang ating panalangin. At hindi lang ho yun. Kung sumusunod po tayo sa Kanyang kalooban, anuman ang ating hilingin, ibibigay ho niya. Now, in chapter 5, dagdag pa ho ni John, chapter 5, beginning at verse 14 to 15,
sa Kapitulo 5, talatang 14 hanggang 15, tignan niyo po ang nakalagay dito. At may kapanatagan tayo sa paglapit natin sa Diyos dahil naniniwala tayong ibibigay niya sa atin ang anumang hilingin natin na ayon sa kanyang kalooban. At kung alam natin nakikinig sa atin ang Diyos, alam natin tinatanggap na natin ang hinihiling natin sa Kanya. Now, bakit nakalagay kalooban? Dahil hindi ibibigay ng Diyos ang gusto mo. Dahil lang sa gusto mo. Ang ibibigay po ng Diyos ang kailangan mo para lalo kang lumapit sa Kanya, maging close sa Kanya, at hindi magiging hadlang sa iyong paglilingkod. So maaari mga kapatid, meron po tayong hinahangad. Lord, there's a certain career I'm looking for. Lord, there's certain things I'm looking for. No, maaari, hindi masama ang ating hinihiling, pero kung hindi kalooban ng Diyos, huwag po tayong malulungkot. Kasi ang kalooban ng Diyos ay lagi po para sa atin ikabubuti. I'll give you an example. Let's say I'm working at a fast food place. Panginoon, nais ko po maging CEO nitong fast food place. Naniniwala ako I can be CEO. Naniniwala po ko, I have faith I can be a CEO. Pero ilang beses mo na tinry, hindi ka matanggap-tanggap. And after the 10th try, hindi CEO ang binigay sa atin ng Panginoon, kundi back-end manager. Panginoon, gusto ko maging CEO. Ano ba ang meron sa CEO? Okay, from Sunday to Sunday, magtatrabaho ka 12 hours from Sunday to Sunday. So that means wala ka ng oras sa pamilya mo, wala ka ng oras sa Diyos, may pera ka, wala ka nga lang oras. So hindi nakalooban ng Diyos yun. Pero bakit niya ibinigay yung other position? Hindi man siya CEO, sapat ang bigay, which means sapat lang sa pangangailangan natin. May oras ka sa Panginoon, may oras ka sa pamilya mo, at hindi ito humahadlang sa iyong paglago bilang Kristiyano. Pero hindi, minsan ang gusto natin yung kalooban natin. Kapag ipinagpilitan pa rin ho natin ang ating kalooban, ang mawawasak ko ay ang ating mga sarili. Tayo mapapahamak. Tandaan ho natin yun mga kapatid. Kapag pinilit po natin ang isang bagay na hindi kalooban ng Diyos, you can try and make it work, pero ayon po sa Kawikaan, this is what it says. Nasa tao ang pagpaplano, pero nasa Diyos ang desisyon kung matutupad ang planong ito. So sabi ng Biblia, anuman ang hilingin natin sa Kanyang kalooban. So kung tayo po ay mananalangin, Panginoon, ang kalooban niyo lamang ang masunod. Ito po ang aking prayer, pero ang kalooban niyo lamang ang masunod. Huwag natin agad sasabihin, kalooban ito ng Diyos kung alam mo mapapahamak ang iyong paglago. Dahil ang kalooban ng Diyos, mga kapatid, ay hindi ganon. Ang sabi ng Biblia, He will be like a tree planted by the rivers of water, and He will blossom and flourish. Yun ang kalooban ng Diyos. So hindi lahat ng opportunity na nakikita ho natin ay kalooban ng Diyos. We need the wisdom of God. So yun ang pinapakita po ni Juan ho dito. Kapag ginawa po natin ang kalooban ng Diyos, kapag tayo humiling naman sa Kanya, tutuparin niya ang Kanyang nais para sa atin. Lastly, in John chapter 9, si Kristo rin, or in the Gospel of John rather, ito ang nakalagay. John chapter 9, tingnan niyo po sinabi ng bulag. John chapter 9, beginning at verse 30. John chapter 9, verse 30. Tingnan niyo po yung sinabi ng bulag na pinagaling ni Jesus. John 9:30 to 31. Sumagot ang lalaki, iyan nga po ang nakakapagtaka. Hindi nyo alam kung saan siya nanggaling, pero pinagaling niya ang mata mo. Sabi ng mga Pariseo. Verse 31, alam nating hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan,
Pero ang sino mang may takot sa Diyos at gumagawa ng kanyang kalooban ay pakikinggan niya. In English, we know that God does not listen to sinners. He listens to the godly person who does His will. Kaya nga mga kapatid, mas maganda po ang ating kalagayan. Alam niyo po bakit? Kung tayo po ay mga anak ng Diyos, meron po tayong Diyos Ama na malalapitan. Yan ang isang bagay na wala sa labas. Ang mga tao sa labas, ano po nilalapitan nila? Tao rin. Ang kanilang lakas ay tao. Umaasa sila sa tao, sa pera, sa mundo. Pero tayo iba, mahirap man or mayaman, ang pag-asa lamang po ng church ay walang iba kundi ang Diyos. So sabi ng Biblia, pinapakinggan ng Diyos ang kanyang mga anak dahil ang hinihiling po nila ay angkop sa kanyang kalooban. Lastly, going back to 1 John, verse 23. 1 John, chapter 3, verse 23. So dahil po sinabi sa talatang 22, na sumusunod tayo sa kanyang mga utos, ano po ang utos na binabagit po dito? Verse 23. At ito ang kanyang utos. Dapat tayong sumampalataya sa kanyang anak na si Jesucristo at magmahalan gaya ng iniutos niya sa atin. Ang mga sumusunod sa utos niya ay nananatili sa kanya at siya'y nananatili rin sa kanila. At malalaman natin, yan po yung ikatlong malalaman, at malalaman natin na nananatili ang Diyos sa atin sa pamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay niya sa atin. So, before I explain this, look at the three things that provide the structure of verses 16 and 24. Yung tatlong sa ganitong paraan natin malalaman. Verse 16, sa ganitong paraan natin malalaman ang tunay na pag-ibig. Verse 19, sa ganitong paraan mapapatunayan natin na tayo nga ay nasa katotohanan. Verse 24, at malalaman natin na nananatili ang Diyos sa atin sa pamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay niya sa atin. So what does this mean? All in all, ang buod na pinaparating po ni Juan is this. Huwag mong gagayahin yung mga false teachers na may ibang klaseng ebanghelyo at hindi nila pinapakita ang malasakit o pag-ibig ng Diyos sa inyo. Ito ang dapat ninyong malaman. Alam mo ba ang tunay na pag-ibig? Ito yon, namatay si Kristo para sa atin. At dahil yan ang katotohanan, ialay mo naman ang iyong sarili para sa kanila. Tulungan mo yung dapat at tulungan. Palakasin mo yung dapat palakasin. Ipanalangin mo yung dapat maipanalangin. Number 2, sa ganitong paraan malalaman mo na ikaw ay parte ng katotohanan. Kapag ang iyong konsensya ay panatag, which means sinusunod mo ang utos ng Diyos, you are a part of the truth. Hindi po pwede na sabihin ng isang tao na mumuhay ako sa katotohanan, pero ayaw sumunod. Hindi ganon ang itinuturo ng Biblia. And the reason why nakakasunod ho tayo is because of verse 24. Ang mga sumusunod sa utos niya ay nananatili sa Kanya. At siya'y nananatili rin sa kanila. Bakit po? Dahil sa ganitong klaseng kaalaman. Malalaman natin na nananatili ang Diyos sa atin sa pamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay niya sa atin. Brother Joshua, how do I know that the Holy Spirit is with me? Well, next Sunday, makikita po natin how we can be sure that we have the Holy Spirit. Pero, ito po ang summary po nito. How do I know that I have the Holy Spirit with me? Two things, sabi ng Biblia. Kapag tinanggap po si Jesus at handa mo siyang paglingkuran, and secondly,
dahil sa pagmamahal mo kay Kristo, paglilingkuran mo rin ang kanyang iglesia. Napakaganda ho nun. So ang tao pala na nakaunawa ng ebanghelyo, paglilingkuran niya ang iglesia. So kapag pala wala tayong nais na paglingkuran ang iglesia o maging parte ng kanyang kinatawan, hindi talaga natin nauunawaan ang ebanghelyo. Maaring nauunawaan natin na matay siya sa krus, pero hanggang dun lang. Hindi natin alam yung kailaliman po nito. We don't know the breadth of it, the width of it. Ang alam lang natin superficially, namatay siya sa krus and that's it. Hindi ho. Jesus died on the cross to serve you, to the glory of God, as the number one priority. At dahil po yan ang dahilan, we need to serve others because Jesus died for us. Tayo po ba mga kapatid, pinapakita natin ang ating commitment sa Diyos and our commitment to the body of Christ? Kapatiran po ako sa church, pero wala kang kilala sa church. Hindi mo kilala yung mga kapatiran, wala kang kinakausap, pero parte tayo ng church. Hindi po pwede ganun mga kapatid. I'm a part of the church. Wala ka lagi sa mga gawain, wala ka lagi sa mga fellowship. Pero pagdating sa mga ibang bagay na walang kinalaman sa spiritual, may lakas tayo. That's not showing commitment to Christ. Sabi ng Biblia, sa ganitong paraan natin malalaman that we truly know what love is. Because Jesus gave Himself for us, we will give ourselves for the people of God. Mahal niyo po ba ang bawat isa? Sabi po sa talatang 18, wag lang ho tayo magmahalan sa salita. Ipakita ho natin ang pagmamahal sa gawa. And right before we come to a close, encouragement lamang po sa mga kapatiran. Mga kapatid, kung meron man ho na kapatiran ho dito na nahipo, na tulungan ka, wag mo tatanggihan ang pagpapala na iyon. Dahil ayaw mo maging hadlang sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Tatandaan niyo ho yun. Pastor, nakakahiya. Hindi hiya ang tawag doon, pride. Pride ang tawag doon. Ayaw mo isipin ng mga tao na nangangailangan ka ng tulong, pero ang totoo, nababasa ng Diyos ang ating puso. Tapos kung nananalangin pa ho tayo, Panginoon, bigyan niyo po ng tulong, sinasagot na ng Diyos. Gumagamit siya ng kanyang mga anak. Kaya tatandaan niyo ho yan, kapag may nahipo na kapatiran, huwag mo tatanggihan ang kalooban ng Diyos. Bakit po? Nais niya sundin ang kalooban ng Diyos. So para hindi mo siya mahadlangan, tanggapin mo ang biyaya ng Diyos. Let us love one another because Christ loved us. As we pray.